So ito mga tol, gumising tayo na maagang-maaga para sa ating flight from Seoul Incheon Airport patungo sa ating bagong i-explore na bansa, which is ang Kazakhstan. What's up guys? So ito, excited na tayo masyado para sa ating trip sa Kazakhstan, dun sa Almaty. So i-explore natin yan. So from Seoul Incheon Airport, nagkaroon tayo ng 7 hours flight going here sa Astana Airport, and then may connecting flight, domestic flight going to Almaty Airport. Ito yung labas, oh, nakikita niya dito. At itong bibisitahin nating bansa na ang Kazakhstan ay isa to sa mga magandang bansa dito sa Central Asia. Itong area kasi na to, first country to na mabibisit ko eh. Kaya siyempre interesado rin tayo kung ano yung mga pwede nating makain doon, kung ano ang kultura nila. Gusto natin makita siyempre, at ipapakita ko rin sa inyo. So may Galmart Express dito, convenience store. At try natin bumili ng snack or kahit inumin tayo. So mga juice, hindi ako familiar sa currency, so mamaya ay try natin convert. May Coke din sila dito guys. Ito Fanta. Okay, hindi sweets. Yan, meron dito guys. Hindi natin gamitin apay. Ito kaya try natin. What's inside this one? Chicken? Where? So ito guys, nasa labas tayo ng Astana Airport. Kainin natin tong binili natin na hindi ko alam kung paano i-pronounce to eh, pero may laman siyang chicken sa loob. Tapos mukhang empanada eh, kung tatawagin sa atin. Eh, try natin. Try natin kung anong lasa. First time ko makakain ng mga gantong klaseng pagkain dito sa Kazakhstan. So ang price nito 380 Kazakh. Ewan ko anong tawag sa currency nila. Tapos yung tubig 320. So 600. So 700 lahat. Alamin ko mamaya kung paano i-convert sa peso. Wala kasing wifi dito kung makita eh. So try muna natin to. Unang kagat parang ano siya, parang empanada nga yung tinapay. Sarap guys. Tapos yung loob niya parang may white cream sauce, tsaka may patatas din. Tapos yung chicken breast yung ginamit. Ayan o. Sarap guys, hindi ganong maalat. Parang empanada nga, ganun ko masasabi. Tapos pinainit siya kanina nung binigay sa atin. So ang gastos ko pala sa ticket guys, binili ko kasing ticket is from Air Astana. So inabot ako ng mga, kung sa peso, mga mahigit 30,000 one way yung presyo na yon. So ganun din pabalik, mahigit 30,000 pesos. And then yung baggage, pagka magdadagdag kayo ng isa, dalawa, hanggang 10 pwede. Per piece siya, hindi siya by weight. So kung may extra luggage kayo, kahit na magaan yun, hindi na kayo pwedeng mag-add ng isa pang luggage para pagsamahin yung weight. Hindi ganun ng sa Air Astana. Ang kasama nung pagka economy flight, meron na kayong dalawang 23 kg na luggage. So total of 46. Dalawang magkahiwalay yun. Tapos meron pa kayong isang hand carry na 8 kilo. Isa dapat yun, isa lang dapat. At kung mag-add kayo, yun, may bayad. Pwede nyo i-check sa website. So yun, medyo pricey siya kasi
bihira lang din siguro yung flights from Seoul going here sa Kazakhstan. Pag sa Philippines, baka ganun din ang presyo o baka mas mahal. Depende siguro sa season. So, maganda kung magbubook kayo in advance, mga 1 month o mahigit before ang flight nyo. Para at least hindi ganun kamahal pag yung halimbawa biglaan yung ticket nyo, mga 1 week lang. So, mas mahal siguro pag ganun. So, ito guys, bumili muna tayo ng SIM card kasi balak natin lumabas muna ng airport tapos gagamit tayo ng taxi application tsaka yung wifi nila dito, yung public wifi, kailangan mo ng Kazakh number. So kailangan natin ng internet. Bumili tayo dito sa loob lang din ng airport to. Mga $12 daw ang presyo ng SIM card. Ito guys, mag-Yandex Go tayo, yung parang Grab nila dito. Punta tayo dun sa Baiterek Tower. Yung cost pala ng SIM card is mga 750 pesos. 30 days nyo na magagamit yun. Yun yung pinaka lowest nila pinaka maiksing term. So ito guys, nandito na tayo sa labas ng Baiterek Tower. Napakaganda ng paligid. Yung taxi driver kanina mabait. Pinakita ko nga yung picture nung isa sa mga idol ko na boksingero, si Gennady Golovkin. Middleweight world champion yun. Kilala niya, pati si Manny Pacquiao, tinanong ko kung alam niya. Sabi niya yun nga daw, champion. So sikat na sikat din si pambansang kamao, no? Kahit dito sa Kazakhstan. At yan, try natin umakyat dito sa tower na to para makakita tayo ng magandang view ng city of Astana. At yung binayad ko pala sa taxi, nakalimutan ko magpapalit kasi nung nagpatulong ako dun sa binilang ko ng SIM card, nabook na niya agad. So wala nang oras para makapagpapalit ako ng pera. Kaya buti mabait nga yung taxi driver, tinanggap niya yung pera ko na US dollars. $5 yung binigay ko, pero dapat mga 230 pesos lang yun. Parang sumobra ako ng mga 40 pesos. So okay na yun, para tip na rin, di ba? Okay naman yung yung serbisyong binigay niya. Tsaka mabait nga. Ang napansin ko dito, may traffic din dito kasi siguro rush hour na hapon, 5 PM na halos. Pero ang ganda ng surroundings dito, puro green, daming puno dito pa lang sa park na to. Tsaka ang bango ng paligid dito mga tol. Siguro dahil nga merong mga plants sa paligid Tapos ganda rin ng mga chicks. Yan ang sinasabi ko pagka pupunta tayo ng ibang bansa. Yan ang isa sa mga unang napapansin natin di ba? Hindi, maganda yung nila dito, yung beauty nila. Kasi parang pinaghalong European na may Asian din. So parang yung iba mukhang Korean na ganun. Tapos yung iba naman meron silang parang European blood ganun. So yung mga puti ganyan. Kasi ang language nila dito may 80% mahigit ang nakakalam din ng Russian. Pero magkaiba yun sa official language nila dito, which is yung Kazakhstan language. Alam lang nila kasi syempre dati part ng Soviet Union tong bansang ito. Kaya syempre may history din sila, no? Yung pagkain din may onting similarities. Pero bait na mga tao dito. Marunong silang tumulong kahit dun sa loob ng airport kanina. Okay, so I'm here inside the police station, inside the airport of Astana Airport. And then the police personnel helped me because I left my luggage and my bag with a laptop inside and full of clothes and other things, important things, and they
safe kept it for a couple of hours, and I'm glad that I found it now. So very thankful to these guys. Yeah. It's a gift. So ito na yung mga souvenir items. Keychain, pwede kayong bumili. Yun yung ticket office. Ganda ng loob mga tol, parang hotel. 5-star hotel. Thank you. Ganda dito mga tol. Ang taas, kita mo yung city talaga. Yung buong park, tsaka yung mga shopping mall yun. Ganda ng pagkakadesign ng ano nila. Dito yung labas ng tower. European style na may pagka-Asian din. Try natin dito sa kabila. Tsaka yung kanina, yung sa entrance, hindi marunong mag-English yung ibang mga guard. Pero may tinawag sila, yun, nakakapagsalita. Mga edad, mga 20s to 30s yung staff na yun eh. Tapos, yun, kaya naintindihan niya yung mga sinabi natin. Tinanong ko kung pwedeng magbayad ng card. Kasi wala nga tayong cash, diba? So, pwede daw. Yan, iba niyo yung labas, oh. May cafe dito. Pag nagutom kayo. Ayan, coffee meron sila. Ganda ng view. Tsaka parang may tint na nilagay para hindi sobrang mainit. Lalo pagka tirik yung araw. Tsaka makikita mo yung view, hindi masakit sa mata eh. Kasi nga parang may gold na tint siya o anong klaseng film ba to. Hindi ko alam. Basta maganda mga tol. Ito, akit tayo sa second floor. Ganda ng pagka-design ng loob nito. Tsaka yung palibot ng glasses talaga nakatinto. Mainit ngayon kasi sunset na. Mainit sa labas kanina eh. Pero ngayon nandito ako, parang wala lang. Parang makulimlim yung dating, pero ang bright ng labas. Maliwanag talaga. Makikita niyo yung buong city dito. Yan, tingnan niyo yung view. Yan, pakita ko sa inyo ng buo paikot para may idea kayo ng kung ano ang itsura ng Astana. Ganda nitong building na to. Ano ba to? Mukhang condo o hotel. Magandang picture spot dito sa taas eh. Kasi nga ang ganda ng view makikita sa camera. Pwede pa umakitata dito. Try natin. Ito, pwede kayong magpa-picture.
So yung ticket pala is 2,000 Kazakh tenge. So mga 200 plus lang yun sa atin. Mura lang. Pero ang ganda ng makikita yung view. Hindi siya kamahalan tulad ng ibang mga napuntahan ko sa ibang bansa na tower. It will cost you about mga 1,000 eh. Pero ito magandang makikita nyo sa ganung halaga lang. Sulit na. Tsaka pagka gagamit kayo ng maps dito, sinabi sa akin yung tour guide kanina ay yung mag-download kayo dapat nung 2GIS na application. Number 2 tapos GIS. Kasi mas accurate daw yun. Tsaka parang offline map daw siya eh. So pagka meron kayong mga pupuntahan dito, para mas madaling mag-navigate. Pagka yung taxi naman, yun nga, yung Yandex Go, mura lang at mabilis. Parang Grab din eh, similar din siya. Mga 3 to 5 minutes nandun na yung driver. Daming puno. Tsaka ang ganda ng mga halaman, tingnan nyo. Yung kulay nyo, may light, may brown, may ganda mga tol. Iba yung ano nila dito, yung architecture. May pagka-touch ng classic na Kazakhstan style. Yun, tinan nyo yung dalawang building dun sa harapan natin. Gold siya, kulay gold. Tapos meron, kung ano yung sa gitna na yun, kung Muslim mosque ba or ano. Sarap maglakad sa mga gantong klase ng lugar mga tol, kasi kahit mag-isa ka lang, marerelax ka eh. Very peaceful ang vibe. Yan, may toilet din dito. Lakad lang tayo para makita niyo yung paligid. Ito guys, nagka-traffic din pala dito. Ang dami mga sasakyan. Pero at least ano, organized pa rin. Wala kayong makikita mga nagva-violate ng traffic rules. Sa atin lang naman may ganyan, yung maraming hindi rumirespeto sa batas kasi mga tagapagpatupad ng batas ay mga walang hiya mismo. So tinatamad na yung mga tao na sumunod. Kaya ganun. Ano na tayong shopping center guys. Ganda ng mga kotse dito. Ano to? Astana Motors. Ganda. Ito may Starbucks dito. Ito habang naghihintay tayo ng taxi mga tol, usapang bayan muna tayo ulit. Ito kasi may nabalitaan ako, yung bigas daw na 20 pesos kada kilo, parang ipapatupad na. Ang tanong dyan, bakit ngayon lang? Diba? Hindi naman tanga yung mga tao na hindi naman naingot yung mga tao para hindi sila magtakay. So makikita nyo sa mga comment section, talagang puro ganun yung kino-comment ng mga tao. Hindi na to tungkol sa politika eh. Pero bakit kasi ganun yung polisiya? Bakit pagka malapit yung eleksyon saka sila bumabanat ng ganyan? Alam ko style ng mga trapo yung mga ganyan eh, mga traditional politiko kung tatawagin, na yung talagang ginagamit nila yung mga salitang pagtulong sa tao, sa kapwa nila kunwari, para sa pansariling interes. Ganun yung mga style eh, ng mga trapo eh. So ang tanong ko, bakit ngayon lang pinapatupad yan, yung 20 pesos? Tsaka ang tanong dyan, quality ba yun? Diba? Kasi sabi nga ni BP Sara, napanood ko yung video eh, na hindi daw pang tao yun, yung ganong klaseng bigas. Ganun yung sinabi niya. Kasi ano yan eh, meron ibang klaseng bigas eh, yung panghayop. Ano ba naman mga tol, di ba pagka ganun ang kinain nyo, baka mamaya maging ano kayo, mag-transform kayo sa aso niyan. Di ba? Eh dapat sila ang kumain ng ganun kasi mga hayop sila eh, para maging mga buhaya sila, di ba? Yung mga nasa Congress. Ba't ganun ang polisiya nila? Hindi man lang pinatupad yan last year o kaya 6 months ago. Bakit ngayon talaga yung malapit na magbutuhan, di ba? Ilang araw na lang.
Nakakatawa lang talaga mga tol, no? Siguro kahit na anong kulay nyo sa politika, kahit na pink, yellow, o kahit anong ano nyo, mapapaisip kayo eh, di ba? Bakit ganun? So, bilang isang mamamayang Pilipino, gusto ko rin questionin. Bakit ganun ang style na ginagawa nila, di ba? Style ba talaga yan o wala lang, na-tsempo lang talaga na timing na ngayon na aprubahan, di ba? Parang hindi, parang may mali eh. Yun ang naisip ko. So, pagka ganyan, pwede ring mangyari dyan, possibility rin, hindi naman sa pinapangunahan ko, na baka mamaya babawiin ng mga politiko yan. Dahil pagtapos ng botohan, pagka nakaupo na sila, baka mamaya mag-sitting pretty na sila mga tol. Tapos ibalik na ng dating presyo. Ang masama dyan, baka gawing triple o times 4 pa ang presyo, diba? Pagka binawian ng taong bayan yan. Kaya mag-isip-isip din kayo kung sa tingin nyo eh nararapat ba yung ganun. Sa tingin nyo eh talagang nasa bukal sa puso ba nila yung ginagawang pagtulong, di ba? O baka mamaya naman eh pansariling interes. So yan lang ang masasabi ko sa inyo mga tol ah. Bawat binibitiwan yung boto, katumbas niyan yung kinabukasan ng mga anak nyo, ng mga magiging apo nyo, kayo mismo, kinabukasan ng bansang Pilipinas. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin ngayong araw. Bukas naman na iba na naman ang content natin. Ipupuntahan tayo ibang lugar, i-explore natin. Tuloy-tuloy lang tayo mga tol. So maraming salamat sa inyo mula sa nag-iisang tigasin ng Cavite, Uwin Andrada.